Ipagpaumanhin po ninyo mga kaibigan, mga kababayan kung bakit karamihan sa aking mga video contents ay English ang medium na aking ginagamit. Ayan, ipapaliwanag ko po mamaya at sana ay mapanood ninyo at tapusin ang video na ito dahil tinitiyak kong makikinabang kayo sa bagay na ito. This is what I'm always telling everyone. YouTube is one of the best platform we can use to earn money. Not from the contents we are sharing, but always film contents that could help and guide other creators to determine and decide the niche they should focus on. As a data scientist and has a low background and educational background, my niche is to provide insights, to provide strategies related to understanding the business, things to consider in putting up a business, and many others. Most of my income are actually coming from the membership with other big technology, consulting, and analytics companies. Ayan, so ang karamihan no sa aking kinikita sa YouTube channel na ito ay hindi naman sa mga subscribers, hindi rin naman sa mga number of views no ng aking mga videos. Karamihan sa aking kinikita ay nagmumula sa membership ng iba't ibang technology, analytics, and consulting company. Kagaya na lamang po nitong isang email na natanggap ko ngayon lamang, January 26, 2023. Ayan, nakatanggap ako ng email mula sa isang European company at nais nilang makipag-membership, makipag-partnership sa aking YouTube channel. Ayan, so magdi-discuss lamang tayo ng mga related to analytics, related to technology. How can we use analytics? How can we utilize machine learning? How can we perform machine learning modeling to help them no to promote their business? O di ba, napakaganda, napaka-linaw ng layunin ng kumpanyang ito. Nakita ng kumpanyang ito kung ano yung niche ko, kung ano yung expertise ko as a data scientist, as a data analyst, as a statistician. So gusto nilang mag-discuss ako ng mga related na mga algorithm, machine learning algorithm. Ayan. So sa mga nagnanais magtayo ng business, mga kaibigan, mga katungkod, no, mga Filipino, mga kapwa ko entrepreneur, kung tayo ay mag-uumpisa ng business, kinakailangan nating pag-isipang mabuti kung irerehistro na ba natin ito sa DTI o sa Securities and Exchange Commission. Because the moment that we registered our business in DTI or SEC, yan na po yung umpisa na magkakaroon na tayo ng responsibilidad, ng obligasyon sa gobyerno. At hindi po tatanggapin ng gobyerno na hindi tayo kumita doon sa business. Bakit nyo kami sisingilin? Hindi po tatanggapin ng gobyerno na nalugi po ako. Hindi po nila kasalanan yan. Sapagkat the moment that we registered the business that we want, alam dapat natin ang ating obligasyon sa kanila. Okay? So, bago tayo mag-registered sa SEC o kaya naman sa DTI, pag-isipan nating mabuti. Okay? Mayroon akong video na binanggit kung ano ang pagkakaiba ng registration sa DTI at sa SEC. Ano sa dalawa ang mas magandang kumbaga ahensya na kung saan ay nararapat irehistro ang ating business. Ayan, so yan po yung mga halimbawa ng mga videos na ginagawa ko pero hindi pinapanood ng mga kapwa ko Pilipino, kapwa mga entrepreneurs. Ayan, so yan yung dahilan kung bakit ang target viewers ko, ang target market ko is not actually the Filipino itself, but my target is the global community.
those who are willing to listen, those who are willing to watch all my video contents, those who are willing to digest what I am trying to say. So, kung ikaw ay walang tiyaga kung paano kumita ng pera online, then this video is not for you. Okay? So, ito po yung dahilan mga kaibigan, mga kababayan, kung bakit marami sa ating mga Pilipino ang hindi umuunlad. Dahil mas pinapakinggan natin, mas naniniwala tayo sa sinasabi ng ilang mga foreign YouTube content creators, 'di ba? Yan tayo hindi natin tinatangkilik ang sariling atin.